Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's ito po, congratulations po sa TV5 Network Incorporated. Humakot po ng awards ang TV5 Network Incorporated sa katatapos lang ng 11th Professional Management Association of the Philippines Annual Makatao Awards. So, wagi bilang TV Station of the Year ang TV5. Wow, congratulations. Biruin nyo, kabago-bago, TV Station of the Year ang napanalunan ng TV5. Sabi ko nga po sa inyo, itong TV5, ito po yung fast rising television network sa ngayon. Yung ibang mga networks, palugi. Pero itong TV5, mukhang maganda yung kanilang financial status sa ngayon. At ito, tingnan nyo, TV Station of the Year. Congratulations po sa TV5. At ito pa yung mga awards na hinakot ng mga programa dito po sa TV5. Ang Best TV News Program ay ang Frontline Tonight. Kabilang din sa naguwi ng parangal ang ilan sa mga programa ng One News at One PH. Kabilang na dyan ang mga host ng The Chiefs na sina Luchi Cruz Valdez, Ami Pamintuan, Ed Lingao at Roby Alampay, na kinilala bilang Best TV Public Affairs Program Host. Ngayon, ang programa namang Woman in Action na hosted by Gretchen Ho ay nagwagi bilang Best Public Affairs Show. At nominado rin for the first time ang Signal TV bilang TV Station of the Year. Gayon din ang anchors ng Signal Selection Special na short take na sina Ed Dingao, Patrick Paes, Manny Bogato, Regina Lai, and Joby Francisco bilang Best Public Affairs Show hosts. Signal TV News anchors Cheryl Cosim at Jay Taruk ay nominado rin bilang mga Best Newscasters. Ayan, so congratulations po mga kapatid. Grabe kabago-bago, TV Station of the Year Award na ang napanalunan ng TV5. At alam niyo mga kababayan, abangan nyo pa yung mga parating. Lalong-lalo na nandito na sa TV5 ang TVJ. Ito pong iconic trio na siguradong makakapagdagdag ng mga quality programs, mga comedy programs dito sa TV5. So muli congratulations po Siyempre kay Manny B. Pangilinan. Nabagamat dismayado si MVP sa sinapit ng Gilas Pilipinas at sa performance ng Pilipinas dito sa FIBA World Cup 2023. Merong good news po sa TV5. At hanggang ngayon yung mga kababayan natin di pa rin makamove on dito sa pagkatalo ng Pilipinas. 0-3 po tayo, wala tayong napanalunan kahit sa laro. Pero umaasa pa rin tayo. May laban pa po sila bukas ata. Abangan natin, kinakailangan manalo sila para kahit papaano matanggal man tayo sa World Cup. Ay may pagkakataon pa tayo para makasali sa Olympics. Kailangan lang talaga na ayusin. At hindi natin alam kung si Chot Reyes ay aalis na bilang coach ng Gilas Pilipinas kasi grabe ang batikos na inabot nito. Talaga ng mga tad-tad ng batikos. Wala, ganun po talaga. Ang Pilipino kasi talagang masyadong involved masyado at talagang basketball fan. Kaya masakit para sa kanila yung nangyari sa Gilas at ito. Sinisisi nila si Coach Chot Reyes. Alright, so yan po. Punta naman tayo sa ratings, sa TV ratings pagdating po sa noontime show. Kung babasahin mo itong Lionheart TV, ang number 1 na noontime show sa kanila, base sa kanila mga data, ang number 1 na noontime show sa katanghalian, syempre, noontime nga. Ang number 1 show sa katanghalian ay ang E80 ng TVJ sa TV5. Pero kung titingnan mo naman itong sa board productive, ang number 1 daw na noontime show ay ang Kapuso program na Tape Bulaga. Yan yung sa board productive. At kung titingnan nyo naman ang Kantar ratings, etong kanilang Kantarantaduan, ang number 1 noontime show naman para sa kanila ay yung It's Showtime.
So wala na, kanya-kanya ng ratings. Wala na, kanya-kanya na, pakapala na ng mukha to eh. Meron daw silang sariling data. Number 1 daw yung Artam, Nutam, mga Entam na yan. Sa Nielsen. So ang gulo na pagdating sa ratings. Kaya alam niyo, pagbasihan na lang natin. Pagbasihan na lang natin yung totoong nangyayari. Manood tayo sa Facebook, manood tayo sa YouTube. Kasi kapag nanood ka sa YouTube, etong TV5, pagsamahin mo yung TV5 live ng EAT at yung live ng TBJ. O tingnan mo kung ilan ng concurrent sabay-sabay na nanonood Tingnan nyo. Umaabot po ng 200,000 eh. O pagsama-samahin nyo mo yan yung mga online platforms na nagpapalabas ng tape bulaga. O ilan ang nanonood? 1,000. Yung nanonood sa EAT, libo-libo, maabot na kulang na 200,000 pag pinagsama tong dalawa, sabihin na natin 150,000. Pero dito sa tape bulaga, pag sama-samahin mo, hindi nga maabot ng 1.5 eh. Kagaya nito, itong nasa picture natin. Ano yan? Saan yan? Facebook. Pinagbasihan lang yung Facebook. Ang nanonood ay 10,000 live views o concurrent viewers. 10,000. Dito sa Tape Incorporated, nag-live sila sa Tape Incorporated Facebook page. Ang nanonood 473. 473. Grabe. Wala pa 500. Tapos sasabihin niyo number 1. Pinaglolo ko tayo ng mga to. Kaya kayo kinakarma eh. Biruin mo, yung iba 10,000. Tapos yung sa inyo wala pa 500, sasabihin nyo number 1 kayo. Ano ba itong mga ito, naglabas yung Nielsen Nutam. Kasi yung nilalabas yung iba Artam, yung kung ano-anong mga tam. Pero itong Nielsen Nutam Philippines, ito yung basehan ng mga company sa paglalagay ng mga ads, mga TV ads nila. Alright, so ang number 1 ng August 25 ay EAT ng TVJ sa TV5. Noong August 26, ganun din. Sila pa rin ang nanguna sa ratings, sa TV ratings. At pagdating ng Sabado, ganun din. Sila pa rin ang number 1 sa TV ratings. Kahit sa online, number 1 pa rin. Paano nila sasabihin na sila yung number 1? So, nangyari, naglolokohan na sila. Niloloko nila sarili nila. Diba? Ito pa, may bago ring lumabas na na nag-rate ng mga shows. Ace Rotonda of the Philippines TV ratings. Ito lumalabas noong August 29, 2023. Sa TV viewers, ang number 1 ay EAT, 6.22%, Showtime 4.34%, at itong tape bulagta ay 3.33%. Sa TV viewers yan. Pagdating sa online viewers, EAT 7.32%. Mas marami talaga nanonood online Kasi lahat may cellphone na So yung sa mga TV ratings na yan, pagdating ng araw mawawala na yan Malamang pagdating ng araw, hindi na yan ang pagbasihan ng mga advertisers kung saan sila maglalagay ng di ba? Ng kanilang mga advertisement. Kasi sa online talaga mas marami nanonood 7.32 yung sa EAT, 6.67 yung sa Showtime, at 1.10, grabe, 1.10 ang sa tape bulagta. Wala talaga nanonood sa kanila online. Kagaya na pinakita ko kanina, biruin mo 400 plus, yung sa kabila 10,000. So pagdating sa online ay talaga namang walang wala itong tape bulagta. So yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Patuloy lang po tayo sumuporta sa totoo. Yun dun po tayo sumuporta, wag po dun sa generic, wag po dun sa gaya-gaya.